pagbibisika sa naganap na lindol sa Pilipinas. Bumuga yung lupa. Bumuga tapos lumabas yung mga tubig na may putik, maitim. Ginagalawan, malaki ang bahaging ginagampanan ng lupa na ating tinitirhan. Ito ang pundasyon ng ating tahanan. Pero biyaya man sa atin ang lupa, minsan may mga pangyayari sa ilalim nito na maaaring magdala ng pinsala. Takot ang lumaganap noong yanigin ang ilang bahagi ng Luzon noong July 16, 1990. Halos 17 taon na ang nakararaan. Pero hanggang ngayon, nakagigimbal pa ring balikan ang naganap. Pininsala ang Luzon ng pinakamalakas na lindol sa kasaysayan nito, ang Killer Earthquake. Sa lakas sa 7.8 sa Richter scale, ang Rizal, Nueva Ecija, ang pinagmulan at sentro o epicenter ng lindol. Mula dito nayanig ang Cabanatuan, lugar na pinakamalapit sa epicenter. Bumagsak ang Christian College of the Philippines. Dito, natabunan na mahigit 200 estudyante. Isa si Jessica sa mga natabunan. 14 na taong gulang pa lang siya noon. Ilang step na lang, makakalabas na kami ng pinto ng building, nung room. Tapos, bigla na lang nag-collapse yung building, yung para bang nabiyak yung lupa na na-shoot ka doon sa malalim na malalim, ganun. Sabay naman taklob sa amin yung blackboard kasi may table sa una ng blackboard na ganun. Ang naririnig lang namin para siyang yung katapusan na ng mundo, yung umuugong, ganun, umutitla, tapos umuulan, parang napakalakas ng ulan, ganun. Nung una, marami pang buhay eh. Tapos nung sumunod, paunti na lang. Paunti ng paunti hanggang habang nag-a-aftershock, paunti siya ng paunti. Kasi yung mga nakaipit, pagka yung ka-aftershock, lalong naiipit ay namamatay na sila. Kwento ni Jessica, hindi siya nawala ng pag-asa. Pagkatapos ng mahigit 8 oras na paghihintay, nailabas si Jessica. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Jessica nang makaligtas siya noong mga panahong iyon. Pero pighati naman ang hati dito kay Rosalina. Mahigit 12 kasi sa kanyang kamag-anak ang namatay sa loob ng nasabing eskwelahan. Kasama na dito ang bunso